Hilahin lang natin sandali, kumbachero, si National Irrigation Administration Chief Engineer Eduardo Guillen. Abagis, Administrator, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Hello, good morning po. Good morning po. Ka Jerry, magbigat po. Naimbaga-bigat po. Napatawag po kami dahil lamang kayo ng balita. Kayo pala kinasuhan ng plunder sa ombudsman ng isang grupo, Grupo Task Force Kasanag. Admin, nabalitaan niyo na ba to? Opo, pero sa ngayon po, hindi pa po namin kasi natanggap yung copy ng complaint. Opo. Opo, pero ganun pa man po, welcome po sa amin ang anuman pong investigasyon at masahan po nila na yung full cooperation namin na makikipagtulungan po kami sa mga otoridad po para matiyak ng lalabas po yung katotohanan. Ang reklamo po sa inyo ay may kinalaman daw po sa procurement process ng San Felipe Earthfield Dam and Appurtenant Structures, Ilocos Norte, napakahaba to. Dam siguro to. Dam ba to? Opo, dam po yan po. Dam project, okay? Tapos ito na yung nag-file ng kaso, Task Force Kasanag, John Chong. Ito po yung nagreklamo at kung daw po, rig daw po o minamanipulate nyo raw po ang bidding administrator. Well, kagaya po ng sinasabi ko po ay maliwanag po yung aming mandato po dyan. Alam niyo po kasi ang bidding po ngayon, hindi kasi ibig sabihin na pagkaluwag sa bidder ka ay i-award na yung project sa'yo. Meron pong sa bagong Procurement Act po ngayon, meron yung tinatawag na MEARB, yung most economically advantageous and responsive bid. At pinipili po natin dyan yung combination of factors na such as yung quality po, yung merit, yung life cycle cost ng project, sustainability, at saka overall value for money na tinatawag po nila. Ano po? At again, kami po ay open naman yung opisina natin para po sa anumang pong investigasyon at ready po kami, sir. So, may nag-bid pero lone bidder lang? Wala naman po. Actually po, ang may lone bidder po kami na may nag-bid, yun pong nung ibinid po natin yung Tumawini, Isabela, lone bidder, pero na-disqualify. Ito pong tinutukoy nitong si John Chong, itong Task Force Kasanag, ano po ba status nitong project na to? Yun pong San Felipe, ongoing na po yan, pero marami pong nag-bid yan. Marami po nila. Hindi ako nagkakamali, baka close to 10 bidders po yan eh. Hindi ako nagkakamali. Ang may loan bidder lang po kami noon, yung Tumawini, na-rebid. Yung Inisait din po, loan bidder. Na-rebid po ulit yun. Dahil hindi ko nakapasa yung mga contractors. So ito pong San Felipe, magkano po itong project na to, admin? Yung San Felipe po, hindi ko nagkakamali, mga close to around 1 billion po siguro yan. 1 billion, tapos mga 10 kanyo yung bidder, tapos ongoing na po yung project. Nag-uumpisa na ho dyan ang construction. Ongoing na po at again, kasi kami pinipili namin yung mga, alam niyo po sa NIA ngayon, pinipili natin talaga yung magagaling na contractors. Ano po? At yung San Felipe po ay advanced pa po yung kanilang performance ngayon. Pati yung ano po yung Balog-Balog Dam, may mga senadors pa nga po na dumalaw sa mga projects natin. Nakita nila yung status para maintindihan daw nila kung paano yung sistema namin. At yung mga senador po naman na dumalaw sa mga projects natin ay natutuwa po status at yung sistema ng pamamalakad natin. Wala akong lutuan dito sa bidding na to, admin. Kasi yun parang ganun ang gusto niya sabihin eh. Itong si Mr. John Chong yung nag-file ng reklamo against you. Wala po. Kung natatandaan po natin, maraming problema po yung mga projects po noon, kagaya ng Balog-Balog Dam. Marami pong hindi natapos at inaabandona ng mga contractors. Ano po? Pero ngayon, ang masasabi ko po na lahat ng projects ng NIA ngayon ay advanced pa yung ating mga paggawa, yung paggawa ng mga contractors natin.
In fact, yung latest lang na inaugurate namin ng Presidente BBM ay dapat yun, 2 to 3 years yun. 10 buwan lang namin napagawa yun eh. Aba, matindi ah. Po ang trabaho ngayon sa NIA. Sino ho ba to? Meron ba kayo naisip bakit ba kayo inireklamo nitong tao na to, si Mr. Chong? Wala naman po, hindi ko po kilala po yan. Pero nung nag-browse ko ako kagabi, nakita ko po, meron din siyang reklamo nun kay Congressman Saldico. Pero eventually, winidraw po niya eh. So yun lang po nakita ko, nakita ko pong feature niya kasi hindi ko naman po kilala, so nag-browse ako sa social media. Yun po yung nakita ko. Ano po yung nakita niyo doon? Nireklamo niya si Saldico pagkatapos? Tapos nag-withdraw naman po siya. Kaya sabi ko, ano kaya ito? Task force kasanag daw po, but again, kami po ay makikipag-cooperate po sa kinaukulan. Pero ang importante po kasi sa amin, alam niyo po, yung transparency po natin, yung accountability, basta ang importante po sa amin, tuloy-tuloy po yung serbisyo sa ating mga magsasaka. Yan po ang tunay na laban sa aming katunying, yung sa ating mga magsasaka. Oo. Teka muna. Hindi ba nangihingi ng project to sa inyo? Baka sige, naman humihingi ng project sa inyo to. Ayaw niyong bigyan, ha? Bigyan nyo na. Bigyan nyo na kaya. No comment ako dyan, katunying. Meron na kaming duda dyan. Again, hindi naman po kami para, magbitaw ng mga kung ano man. Ito, may nag-message po sa akin. Admin, pakisagot niyo po ito. Nanghihingi daw po ng project yung grupo niya, pero tinablan nyo daw po. Nako, katunying. Alam na namin yung grupo niyan po. At, pero again, mahirap po naman po magsalita dito na paninira. Kami po sa NIA ay trabaho lang po kami, katunying. At yung obra sa amin, yung mga ganito pong mga paranakot o pagkakala po sa trabaho natin, tuloy lamang po ang laban natin para sa ating mga farmers po. Sumali sila sa bidding kung gusto nila ng project. Di ho ba? Alam niyo po sa NIA po, ito po kung may bidding sa NIA po, ilang beses po yung malalaking project natin, yung Tumawini, 2 beses na pong narebigyan natin yun eh. 2 beses na. May isang chance pa po na iisa lang ang sumali dyan. Kung talagang may bidding sa amin, sa 2 beses pinabig namin na yan, di awarded na po yan. Yung Inisaip, yung Inisaip po, 30 billion yan eh. Yung Tumawini po is 14 billion yan, nag-fail na rin ang building nung Inisaip dahil po sa higpit ng ating ang ating proseso. Kung may bidding po diyan sa bidding unang Sa simula pa lang may nanalo na yan. Opo. Opo, inaayos na talaga yan kasi ang accusation nila is ayusan. Hindi inaayos na natin yan para may award na. Pero bakit ipaparebid pa namin? Hindi lang iisang project ang ginawa namin po diyan, yung 2 malalaking projects po yan. Nga pala, admin, may mga namomonitor na ba kayong ibang lugar na nakakaranas na ng kakulangan sa tubig o drought? Kasi kausap namin nung isang araw si Governor Rodito Albano. May lugar na daw sa kanilang lugar na iniisip na nga nilang mag-cloud seeding eh. May area na ba kayong nabalitaan ganon? Yes, meron po. Pero again po yung mga area na kung saan tayo may malalaking dams, katulad po ng Magat at yung Pantabangan Dam po, at ng areas po niyan ay sapat po ang tubig. Despite, pangalawang dry cropping na po ito. Hindi po isa. Dati po, yung mga nakaraang taon, isang cropping lang po tayo dyan. Ngayon po, nakadalawang dry cropping na tayo at tuwang-tuwa po yung ating mga magsasaka. Dahil nung pinalitan natin yung cropping calendar, nagtanim po kami ng October, umani sila ng February. So ang taas po ng presyo ng palay dahil parang off-season po yung naani po nila. Naani nila. May nakapagbenta pa ng 27 pesos, 28. May na-monitor po kami umabot ng 30 pesos. So tama po yung sistema natin na ilipat talaga yung cropping calendar natin sa double dry season na tinatawag namin. Dahil
lumalakas na po yung ani ng ating mga magsasaka, nagkakaroon pa sila ng parang off-season na cropping. So, mataas po yung benta nila. Ang tubig ng mga irrigation ng NIA ay galing sa mga dam na may mga dam naman na may ibang nagpapatakbo niyan. Pero sa monitoring ninyo, Administrator, ito papasok na tayo sa summer. Na lagi natin problema pag tag-init, kulang sa tubig, tatanggalin yung supply sa irrigation para matipid, para sa ma-preserve at mapahaba pa. Anong nakikita niyong senaryo ngayong summer? Well, again po, nailusot na natin po yung cropping natin sa lahat ng areas po. Sa lahat po ng 1.2 million hectares ng NIA, nailusot na po natin yung talagang cropping season natin. Yun pong, ulitin ko po, yung mga dams natin na may mga high dams, wala pong problema po ng patubig dyan. So, sa case po ng NIA, ay okay naman po kami. Pero again, patuloy po tayo, nagtatayo po ng mga solar pump irrigations, yung mga high dams natin, para po mas marami pa po tayong, mas matatag na mapatubigan sa ating mga sakahan. Parang yun sa Isabela Combachero, mukhang nakalusot nga yung palay Ang hindi yun makakalusot, yung mais. Yung mais. Katulad yan, ang totoo po niyan, yung mga dulo nga ng ating mga irrigation system ay yung mga high value crops ang tinatanim natin, kagaya ng mais, munggo, dahil kukunti po ang kailangan yan na tubig. So kung yung mga yun lang po, mas padali nating remedyohan yan. Ang talagang nangangailangan ng maraming tubig po ay itong palay. Pero gaya po ng kasi po, tingnan nyo pag nagtanim kami ng October, umuulan pa ho yan So, imbis po na nagre-release kami ng tubig sa ating mga dams, nagpupuno pa po kami. Tapos ang ani namin dyan is February, which is wala naman ng bagyo. And then March, patubig po ulit kami. Pero, kaya ang ganda po ng ang ganda po ng system ng NIA ngayon. Dahil climate smart agriculture na po tayo. At di ba galing po lately lang ang Pangulo natin sa ating central office, sa command center, nakita po niya, tuwang-tuwa po siya dito sa bago nating climate smart agriculture system. At nakita niya yung, sabi niya, ramdam mo talaga yung epekto natin dito sa ating mga magsasaka, sabi po niya. Basta kung kailangan ang tubig, dapat may tubig. At pagka kailangan namang medyo chill-chill lang ang tubig, ay makokontrol ang patubig. Maraming salamat, Administrator Guillen. Thank you po sa inyong oras. Magandang umaga po. Just lagi na po. Thank you po. Salamat po. Thank you so much. Engineer Eduardo Guillen, Administrator, National Irrigation Administration. Ritang bagong-bago